Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Natin dito po sa panawag sa kudita, no? Hindi po pwedeng baliwalain lang to na matapos ilantad na may mga disgruntled, may mga effort na destabilization, basta lang hayaan na lang natin tapos kusa na lang mamatay. Hindi po pwede, no? Hindi po pwede yung ganun kasi unang-una po ginagamit na ngayon, kitang-kita natin para sa paninira, another paninira sa mga Duterte. Kaya ang hirap pong palagpasin, no? Kung nagbubuo tuloy ng hinala, no? Kasi kung palalagpasin nyo lang yan, walang aksyon, wala lahat. Pucha, parang yung sinabi na inopen nyo lang yung Duterte na panibago na naman pag-iisipan laban sa kanila. Mukhang takot at galit, no? Na naririnig na nila na isa na namang Duterte ang tatakbo sa isang pambansang eleksyon na Senado. Hindi po tayo pwede mag-move on dito po sa kudita dahil po imposible po, no? Kasi ngayon, atake po ng Dilaw, atake po ng mga maka-BBM forces, nakapokus po sa Duterte na sila po ang may dahilan. Sila yung mga pinagbibintangan ngayon na ugat nitong destabilization na to. O kudita, destabilization, etc. Alam nyo naman, katulad lang din yan ng confidential fund, kahit hindi mapatunayan, walang mapatunayan, iba na po ngayon. Wala na pong purpose ngayon na mapatunayan nila. Ang importante ay mailagay lang po nila sa utak ng tao, no? Hindi na po katulad po ng confidential fund, wala naman napatunayan diyan na may illegal na ginawa si Sara Duterte, may ninakaw diyan sa confidential fund, pero dahil pinag-usapan, yun lang po ang purpose nila. Tuloy-tuloy na may pinag-uusapan. Dahil hindi na po umubra yung confidential fund, itirahin natin to sa kudita-kudita. Hindi po yan galing sa mga Duterte. Yan pong salita na yan, mga destabilization ay galing po mismo kay AFP chief. Tapos dininay, yun po, ang huling hirit ko lang naman diyan, no? Linawin po ninyo na may ginagawa po kayong aksyon. Kasi kung wala po kayong aksyon, ano yan, kudita, hahayaan lang, imposible po yun. Lalo po namin kayong mapaghihinalaan na yan po ay parte ng malawakang paninira laban sa mga Duterte. Kasi tignan nyo ngayon epekto. Inaalam na sino yung ugat. Ngayon, kung hindi nyo po sasabihin na wala kayong action man lang, sinabi nyo lang na misquote, na misinterpret. Pero mula po sa inyo na nagsasabi na mayroong mga dating AFP official na talagang binibitawan yung mga pananalita na yan, na meron pong mga hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng pamahalaan, kung yan ay gawa-gawa lang, kawawa naman yung mga Duterte. Katulad po na sinabi, may iba kasi mga kaibigan, gumagawa na lang din ng kwento Nag-iimbento na lang din mga kaibigan. Kaya hanggat maaari ako mga kaibigan, nasa gitna lang ako. Nakikinig lang ako mga kaibigan. Tapos pinapakiramdaman natin kung sino ba talaga yung nasa tama. Sabi ni J.R. Gaines, may namumuong kudita raw, papasukin nyo na kasi ang ICC na matahimik ng Pilipinas. Ano yung sinasabi ko kanina? Hindi kasi pinangako ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos yan mga kaibigan na hindi niya papasukin Cool pa lang sa kudita, di ba? Ngayon, ano yung pinasok niya? Papasukin na kasi ICC. Pero kung papasukin yan mga kaibigan, wala, malamang sa malamang mga kaibigan, ang unity sira. Parte po wordings ni Dasilis. Kasi pag pinapasok yung ICC mga kaibigan, dyan na, papasukin na si Kundyan mga kaibigan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sasampahan na ng kung ano-anong mga kaso. Parang lutusin mga kaibigan, malaki na yung ambag ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan dito sa Pilipinas. Di ba? Yun ang totoo mga kaibigan. Kahit anong sabihin nila, napakalaking ambag ni Duterte dito sa Pilipinas. Kuwang-kuwa.
Grabe, no? Ganyan pala talaga sa kampanya, no? Kinakampanya talaga nila, no? No? Nakikita niyo po, naiugnay nila second stage na. Kudita-kudita muna, tapos ipapasok nila. Papasukin na kasi yung ICC. Same, di ba? Balikan ko lang po, yung wordings. Baka akala nyo naluloko tayo eh. Balikan ko lang po yung wordings bago natin siya burahin. Balikan ko lang po yung wordings ha. Ano nyo lang po to, pakipicturean nyo lang po. Nakakita ko. Ayan no, sinabi ni JR Gaines, papasukin ng ICC para matapos na. Ano po ang sabi naman ng Da Celestine? Papasukin nyo na kasi ang ICC ng matahimik na. Grabe, kasama ako sa kampanya nila. Pinapasok ng mga ganito para manira talaga, no? Bahagi po yung kudita, no? Ang lupit nyo. Tandaan nyo po yung pangalan na yan. JR at Gaines. Anong walang masabi? Yan nga topic ko ngayon. Grabe. Iba sana yung reaction ko eh. Ang reaction ko po, ganito po ang reaction ko dyan. Kasi sinasabi niya, papasukin na raw, sabi ni Da Celestine, papasukin ng ICC para matahimik ng Pilipinas. No? Grabe po. Pareho. Kita nyo po kung walang kaugnayan niya mga yan, kung wala silang kampanya laban sa mga Duterte. Real talk po tayo. Kung wala, pero ito po mga dilawan to. Dilawan po to, matagal ko nang kilala to. Binabanatan din po nitong mga Marcos eh. Ito po mga tao na to, bumibira po yan. Ngayon kumakampi po sila sa mga Marcos, binibira nila yung mga Duterte. Gatong po para mabiyak yung unity team. Pero wala pong makakaisip, kung hindi po yan kampanya, wala pong makakaisip nung same na wordings, no? Na dinidiscuss ko pa lang yung tungkol sa ano, dinidiscuss ko pa lang yung sa kudita. Wala pong makakaisip ng ICC kung hindi nila plano. Kung hindi po nila plano, kakalat nila na para matigil na yung kudita, papakalat nila sa mga tao. Papasukin na kasi yung ICC. Same wordings, hindi po yan maiisip pag walang nangangampanya. Hindi po yan maiisip ng tao na hindi parte ng isang kampanya. Huli. Okay. Pero talagang ganyan eh. Labanan po ito ng propaganda, di ba? Ika nga. Pero ito po, kilala ko to. Tunda Celestine, kilala ko po silang mga dilawan. At yung mga dilawan po dito, hindi po pumapasok kung di bibira lang. Malamang tauhan po yan, kasamahan po yan ng mga Da Celestine na to. Antindi, no? Kasi wala po eh. Pag kayo pangkaraniwang tao, sino po makakaisip sa inyo na may kinalaman yung kudita at pagpapapasok ng ICC? Grabe, no? Nakakatuwa, nagkaroon tayo bigla ng topic. Huling-huli kayo. Kita nyo? Mga dilawan po, pinag-aaway po nila, isa sila sa mga nagpapaaway ng ano. Tukoy na tukoy, no? Mga dilawan, yan nanggagatong sa mga, yung mga bobo naman po ng mga vlogger, na nagagatungan ng mga to. Kaya tuwan-tuwa sila eh. Tignan nyo po yung sinasabi rin nitong Da Celestine na to. Eto po sinasabi niyan. Para makita lang sa inyo kung gaano kabugok ang mga ano na to. Mga tao to. Hayaan nating magpatayan ang dalawang group. Sinusulsulan nila yung mga anti-Duterte na BBM. Mga kwanto mga kaibigan, mga kakampwit na itong mga nagpiyepesta na itong mga sulusuloy. Pero ang sinabi nitong Da Celestine, ito, sa isa niyang post, hayaan yung magpatayan ng dalawang group, patuloy lang sila. Sino yung dalawang group? Yan yung di ba? BBM tsaka yung mga Duterte. Patuloy lang sila. Manood muna tayo naman makikinabang sa katok nila. Yun ang plano nila, no? Manggatong sa BBM tsaka sa mga Duterte, tapos sila daw makikinabang. Kaya lang, para po sa inyong kalaman mga dilaw, kahit na anong gawin nyo, baon na kayo sa limot eh, no? Nakakaawa lang po kayo. Ang nakakatuwa lang, natuwa lang po ako sa pangyayari na yan. Bistadong-bistado yung pasok mo, Brad. Bahagi ka ng kampanya ng mga dilaw para wasakin yung unity team. Wala ka man lang binago sa letra. Pati wordings mo pareho. Grabe. Hindi po sila BBM vloggers. Ano po to? Dilawan po itong mga to na nanggagatong sa mga vloggers. Wala na yan. Kalokohan mo yan, JR. Okay na. Baka kumita ka na sa akin. Okay na, sabihin mo na. Magbago ka na uli ng account, ha? Buburahin na kita. Pero na-expose ka na rito. Kaya mapagmatsyag po kayo.
no? Lalo na kayong mga pro BBM. Tapos na. Nilabas na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.